Inabutan ng isa na namang State of the Nation Address o SONA ang pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scam na unang binanggit ng Pangulo noong 2025. May 45 namang nakasuhan na pero nasaan na ang estado ng paghahabol sa mga sangkot? Alamin sa pagtutok ni Joseph Moro. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Yan ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kahapon. Pero ano na nga ba ang estado ngayon ng mga kaso kaugnay ng flood control scandal? Tiningnan namin ng GMA News Research kung ilang mga mambabatas, kontraktor at mga individual ang nakakasuhan na kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects at lumabas na maliit na bahagdan pa lamang ito kumpara sa mga nabanggit na mga pangalan noon. Kahit ang Ombudsman aminado na maliit na porsyento pa lamang ang nakakasuhan nila. Unang kinasuhan si dating Congressman Saldico pati Direktor ng Department of Public Works and Highways o DPWH Mimoropa at siyam na iba pa at mga opisyal ng SunWest Corporation. Simula noon ay 45 individual ang kinasuhan, gayon din ang 2 lamang sa 15 kontraktor na pinangalanan ng Pangulo na sangkot sa flood control scam. 4 na batch ng kaso nasa Sandigan Bayan laban kina dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada, dating Congressman Saldico at Uswag Ilonggo Party's Representative James Jojo Ang. 2 batch ng mga kaso ang nililiti sa Regional Trial Court sa Cebu at Malolos laban sa mag-asawang Sara at Curly Discaya at iba pa. Sa 33 kinasuhang DPWH official naman, pinakamataas sana si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pero pinauurong ng Ombudsman ng kaso laban sa kanya para gawin siyang state witness. State witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia at SYMS Contractor Sally Santos. A very small percentage pa lang. Pero hindi naman kami tumitigil eh. We do this every day. Para sa isang public governance expert, mabuti nang hindi nagpapadalos-dalos sa pagkakaso. Kung talagang gusto nating seryosong makasuhan yung mga tao, dapat very meticulous, no? Yung pagki-case build up against them. Given the reality of this case, no, na it involved several agencies Dahil baliwala naman ani ang kaso kung hindi matibay para may mapanagot. Critical stage dyan yung makukondikta, hindi ba? Maibabalik ba yung pera, no? Binanggit kahapon ni Presidente 25 billion yung assets and funds that are recovered, frozen, legally secured, etc. No? Pero 800 million pa lang yung nasa treasury. So 800 million and 25 billion. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.